Sumalang na rin bilang testigo ng prosekusyon si COA State Auditor Silene May Del Campo para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dito isiniwalat niya na simulaan 2014 hanggang ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte na tumayong kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Kinumpirma ni Commission on Audit ICFAO State Auditor Silene May Del Campo na si Vice President Sara Duterte lang ang DepEd Secretary na may confidential funds batay sa mga nagdaang kalihim na ahensya simula 2014. Nung magsimula po ako sa COA, sa ICFAO, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte. Bakit siya lang, Madam Witness? Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education. Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd Sara Duterte lang? Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund. 500 million pesos sa pondo para sa OVP simula Disyembre 2022 hanggang Setyembre 2023 at 112.5 million pesos para sa DepEd habang kalihim pa si Duterte ang iniimbestigahan. Batay umano sa record si Del Campo, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024 para sa confidential funds sa OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Ipinagpatuloy rin umano niya ang audit sa mga tugon ng OVP sa Audit Observation Memoranda para sa una hanggang ikatlong kwarter ng 2023 na nauwi rin sa isa pang Notice of Disallowance noong March 31, 2026. Hindi naman pumayag ang depensa na ma-stipulate ang 4,492 na dokumento ng acknowledgement receipts sa OVP at DepEd. Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita? Sinimulan din ng prosekusyon ang pagpresenta ng documentary evidence kabilang ang tabulation at 845 acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds sa OVP noong huling kwarter ng 2022. Iminungkahi naman ni Attorney Lorna Kapunan na gamitin na lamang ang mga dokumentong hawak na depensa para hindi na kailangan pang pagtugmain ng mga kopya ng magkabilang panig. Samantala, ikinagalak ng prosecution panel ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Vice President Duterte laban sa umunoy mini-trial ng House Committee on Justice. Ayon sa Korte Suprema, moot na ang mga petisyon dahil nasa Senate Impeachment Court na ang jurisdiksyon ng paglilitis. Panahon na po para mag-move on ng depensa sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition. Winakasan na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Ibig sabihin, ang talagang lunsara na po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo. At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution. Ipagpapatuloy sa Lunes, August 10, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sasalang muli bilang witness si Del Campo. Ipinatawag rin para tumestigo sina Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at Chief Legislative Archive Officer Marivic Fareja ng House of Representatives. Vel Custodio para sa Bayan.